mga pagsasalita, ang ating dila. Nung nakaraan po ay medyo lumaktaw ako ng ating lesson. Nasa lesson 22 po ako. At yun po ay, kung natatandaan natin, may kinalaman sa kasinungalingan, no? Yung pagsisinungaling. Kailan ba pwedeng magsinungaling na hindi kasalanan, at kailan ba nagiging kasalanan ang pagsisinungaling? Yan po, ano? At meron tayong mga natalakay doon ng mga bagay-bagay na medyo mahirap, no? Mahirap desisyonan. Ngayon po ay ang lesson po na pag-aaralan natin ay nasa lesson 21. Balikan po natin, ano? Ito po yung the sin of a crude tongue. Sin of a crude tongue. Yan, ano po ba yung ibig sabihin itong salitang crude? No? Pagka sa dictionary po nakalagay diyan, ang ibig sabihin itong crude ay yung mga vulgar, no? Yung mga vulgar na salita, yung profane, yung medyo mga may kalaswaan, mga kabastusan na mga salita. At sabi sa James 1:26, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. No? Ang sabi sa Tagalog, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kaya napaka-importante po na ang ating dila ay pinipigil din natin. Kung meron tayong masasabi na offensive sa iba, no? At sabi sa Biblia, sa Matthew, sa puso nagmumula ang kasalanan at lumalabas ito sa bibig. Kung ano yung kasaganaan ng puso, ay bumubuka o nagsasalita ang bibig. At meron din po sinasabi sa iba pang mga talata ng Biblia na ang lahat ng mga sinabi natin, mga binanggit natin ay ipagsusulit din natin sa ating sa Diyos. Kaya napaka-importante na meron tayong pagpipigil ng ating dila. Kasi hindi lamang tayo sa gawa nagkakasala, hindi lamang sa isip, kundi sa bawat sinasabi rin, no? May kasabihan nga tayo sa Tagalog na ang salita man daw hindi man ang salita man daw ay hindi man matalim, pero nakalimutan ko na yung sumusugat, no? Ano ba hindi ko yung eksaktong pumasok lang sa isip ko yung kawikaan na yun hindi naman daw matalim pero sumusugat siya, no? So, ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ano ba yung mga salitang mga dapat nating hindi sinasabi o yung pinipigilang sabihin, yung mga salitang offensive, no? At bago po tayo magpatuloy diyan, sandali po tayong manalangin. Amang banal na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makapagtatalakay na naman po ng mga bagay na may kinalaman po sa aming mga pagsasalita, mga bagay na hindi namin dapat sabihin at mga dapat naming sabihin. At tulungan mo po kami, Panginoon, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, bigyan ng linaw po ang mga bagay na ito na magdudulot sa amin ng kabanalan. Sa iyo po ang kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa definition na pinakita ni Pastor Noel, ang crude tongue ay yung use of language that is offensive, that has no intended
sanctifying influence. Yung paggamit ng mga salita na offensive, pero wala namang intensyon na makapagbigay ng isang nakakapagpabanal na impluensya, no? Bawat salitang nakaka-offend, kung minsan nabanggit natin, pero hindi natin sinasadya, o hindi natin intensyon, hindi natin alam na kung minsan nakaka-offend pala, no? Merong mga bagay na gano'n, no? Yung unang bullet, sa bullet po natin, ang sabi dito, the content of the language may be true or false. Ang nilalaman ng salita ay maaaring totoo o hindi, but it is immaterial to crudity. Pag sinabi nating immaterial, wala nang masyadong kinalaman yun, ano? Totoo man yan o hindi, yung salitang yun ay crude pa rin. May katotohanan man, halimbawa, sinabihan mo yung isang tao na ganun, nagsalita ka sa kanya, totoo yung bagay na yon, o mali. Kahit yung nilalaman niyan ay totoo o hindi, pero kung yung binanggit mong salita ay nakaka-offend, crude pa rin yun. No? Walang kinalaman niya kung totoo o hindi. Basta siya ay crude, siya ay magaspang o vulgar o bastos, malaswa. Yan. Crude language may achieve a level of regularity in the world, but saints must differ. Ang mga ganyang mga salita ay kung minsan ay nagiging yung common na sa atin, na para bang habang tumatagal na ginagamit, nagiging yung sanay na tayo, no? Palasak na, pero hindi pa rin natin dapat gamitin. Dapat yung mga Kristiyano ay umiiwas pa rin sa mga ganong mga salita. Okay, ang point po, Christians must be mindful of the truth content and seasonable words. Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 6, tignan po natin sa Colossians chapter 4 verse 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Yan, no? Sabi po ni Matthew Henry, yung daw pong salitang bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig ay laging nakakapagbigay ng magandang iisipin yung nakikinig. Lagi itong merong lasa. Yung bang tuwing maririnig mo at mapag-iisipan mo, ito ay magbibigay sa iyo ng yung magandang magkakaroon ng ito ng magandang resulta sa iyo. Yun yung sinasabi niya, bawat salita ay merong biyaya at na magkalasang asin. Yan. Merong flavor, kumbaga, no? Pag sinabi nating seasonable words, ito yung mga salitang naaangkop talaga, no? Naaangkop sa panahon, yung mga panahon na hindi ito, yung kausap mo hindi nakakaranas ng mga ganitong problema, tapos magpapalaki pa sa problema niya pagka narinig niya, no? O kaya meron siyang karanasan na hindi mo dapat mabanggit dahil ayaw niyang maalala yun. Okay? So, ang clarification lang po rito ay, sabi rito, sharp language may be in order for sanctifying rebuke of someone's fault. Kung gagamit tayo ng mga salita na medyo matalim, no?
Gamitin lang natin yan pag tayo ay magre-rebuke doon sa mga taong dapat i-rebuke. Gamitin natin yung mga pananalitang yon, siguro timely ang pagkagamit nun, at hindi naman sa maanong paraan, yung medyo para kang galit, no? Na para bang yung paraan ng pagsasalita mo hindi gentle, no? Kundi sabihin mo ito na sa paraang maganda. Siguro alam na natin 'yon, ano? Yung sa paraang maiintindihan niya, at ang layunin mo syempre doon ay para hindi na niya ulitin 'yon. Hindi na niya dapat gawin uli yung mga bagay na kanyang dapat gawin. Okay. Rebuking language has a wounding effect for a good purpose. Ang pagre-rebuke daw, yung mga rebuking language, ay kuminsan nakakasugat, no? Pero dapat sa magandang layunin. Sabi sa chapter 27 ng Proverbs, verses 5 and 6, open rebuke is better than a hidden love. Kung mas mabuti pang i-rebuke mo yung isang tao kung kailangan naman niya, no? Kaysa yung hindi mo sabihin. Kasi nga para bang pag hindi mo sinabi yon, hinayaan mo na lang yon, itinatago mo yung parang itinatago mo yung iyong, hindi mo pinapakitang mahal mo ang iyong kapatid. Kasi nga, hinahayaan mo lang siya, parang kinukonsinti mo siya sa mga ganun. Ito pong mga bagay na to ay para lang ito sa mga para lamang po ito sa mga kapatid. Sa mga kapatid, mga karelasyon natin, yung mga kapatid sa pananampalataya, no? Hindi po ito tumutukoy doon sa mga taong yung hindi naman nating kapatid, hindi naman natin talaga kasi meron din sinasabi ang Biblia tungkol diyan na umiiwas tayo sa mga ganong mga tao, hindi sila pwedeng pagsabihan. Kasi nga merong maraming mga kadahilanan, no? So sabi diyan, open rebuke is better than a hidden love. Pangalawa po, righteous anger may express angry words without eroding into sin. Yan po yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 26. Yung mga galit na, yung tinatawag nating righteous indignation, no? Yung mga galit na matuwid namang galit. Pero hindi ka umaabot doon sa tinatawag na pagkakasala. Pwede tayong magalit, pero wag tayong magkasala. So, alam na po natin siguro yung ibig sabihin niya, no? Kasi mayroon talagang galit na pagka nagalit, talagang ibinibigay talaga yung galit. Hindi niya na pinipigil yung bugso ng kanyang emosyon dahil sa kanyang galit. Na kung minsan ay umaabot na sa pisikalan, Kasi nga gustong ilabas talaga yung galit. Yung nanay ko noon, naalala ko, no? Pagka nagagalit, talagang parang nagwawala kasi high blood, yun ang katwiran niya, high blood siya, hindi niya pwedeng pigilin yung sarili niya. Pag hindi niya nailbulalas, parang hindi nagkakaroon ng magandang resulta sa sa katawan niya. Tapos nanginginig yung laman niya. Yan yung mga epekto epekto minsan nung parang ibinubulalas, kinikimkim mo yung galit. Nagkakaroon ka ng hindi magandang epekto sa katawan mo, no? Pero dito sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 26 na matuto rin tayong magpigil ng ating mga sarili ng ating galit, no? Na huwag sanang humantong sa pagkakasala. Ito naman po yung dapat nating ingatan. Ingatan. There can be an excessive niceness. Yan, excessive
niceness. Yan. Yung bang sumusobra na yung ano mo, yan sabi, excessive niceness that skips the appropriate rebuke of sin. Dahil ayaw mong magalit o ayaw mong magkaroon pa ng pagtatalo, hinahayaan mo na lang yung nagiging masyado ko na lang mabuti kahit yung isang tao karapat dapat siyang i-rebuke, pero nananahimik ka na lang. Hindi mo na sinasabi. Yun naman ang yun dapat nating ingatan. Hindi lahat nung mga kasalanan na dapat i-rebuke para bang dadaanin mo na lang sa yung sobra kang yung hindi ka, halos ayaw mo na siyang i-rebuke. Yung excessive niceness na sinasabi. Na kung minsan, hindi mo na siya nare-rebuke. Hindi mo na siya napapalalahanan, hindi mo na siya nasasaway sa kanyang mga sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga kasalanan, no? Sabi rito, this is no different from the sin of flattery. Yan, hindi raw siya kaiba doon sa mga pang-uuto, no? That fails to confront sin when needed. Yan. Dahil nga gusto nating maging mabuti sa kanila, hindi na tayo nagre-rebuke. Kasi umiiwas lang tayo siguro sa mga diskusyon pang mangyayari, ayaw natin ng pagtatalo, kaya para wag na lang mangyari yon, maging na lang tayo sa kanya, yung maging nice na lang, gano'n, no? Kaya sabi diyan, hindi raw yung kakaiba doon sa mga pang-uuto. Naalala ko si Eli Soriano nung may nabanggit siya Kung di ba may lesson tayo yung flattery, di ba? Kasi ginawan ko rin ng PowerPoint yun hindi ko pala maituturo yun kasi naituro. Ngayon, sabi rin ni Eli Soriano tungkol dun sa flattery, kalimutan ko. Praise undeserved is a slander in disguise. Sabi niya. Praise undeserved yun daw mga papuri na hindi naman siya karapat-dapat dun sa mga papuri na yun, para mo na siyang ini-slander in disguise, no? Slander na rin yun, pero natatakpan ng papuri mo. Yan. Meron naman kasing papuri na kuminsan kabaliktaran, di ba? Kabaliktaran, galing-galing mo. Pero hindi naman pala talaga totoong magaling, no? Inuuto mo lang siya. Pero totoo nun, na slander yon, no? So, ganyan din po yung isang taong umiiwas doon sa pagre-review na wala nang masyadong iniintindi, kundi yung kung maging nice ka doon sa tao na yun. Kasi meron tayong iniiwasang mga pagtatalo pa. Sabi rito, yung pangalawa, sa dapat ingatan, the worst form of this is in preaching that does not preach the repentance from sin. Yan. Sabi rito, worst form. Yan. Pagka nagpipreach daw, pero hindi na naipipreach yung repentance ng sin. Kasi pag wala nang naririnig tungkol sa kasalanan ng isang tao, doon na, siyempre, masyadong nagiging na siya sa kanyang sarili, nagiging kampante na siguro, na iniisip niya na ang ganda nung sinasabi nung ganda sinasabi nung nag-preach. Parang hindi na ako nagkakasala. Yan. At yun daw po yung worst form ng masyado kang nagiging nice doon sa mga taong kinakausap. Yung wala nang repentance, wala nang preaching
ng repentance ng sin. Okay po ba? Medyo maliwanag naman po yun, ano? Okay. Ngayon, meron po tayong tinatawag na forms of crudity. Ano po ba yung mga, ano yan? Iba't ibang anyo ng crudity. So meron po tayong pag-aaralang apat dito tungkol sa forms of crudity. Una po, yung offensive language, no? Offensive language. Pangalawa, swear words. O yung tinatawag na cussing, yung pagmumura, no? Cussing, cursing, iba naman siguro yung cursing. Pero halos katulad na rin po yan ng cursing, yung cussing, swear words. Tatlo, yung impure language. Ito po yung mga medyo malalaswa ng mga salita. At yung impure. Okay. At impure language. At yung pangapat ko yung cruel words. Okay. Balikan po natin yung una. Okay, sabi nito, offensive language creates negative reaction to the hearers. O yung mga unpleasant words, no? Ano ba yung mga, pag sinabi natin offensive, ito yung mga salitang makakasakit talaga sa kanya, no? Pwedeng ito yung pamimintas mo, pwedeng ito yung pagsasabi mo ng mga bagay-bagay na nangyari sa kanya, o kaya pinagbintangan mo siya ng hindi totoo. Basta mga bagay na alam nating offensive talaga, no? Na hindi niya gustong marinig. Ayaw niya, masakit sa kanya. Yan. Una diyan ay yung offensive to cultural sensibilities relative to culture, no? Sa 1 Corinthians 9:19. Yan, pag sinabi nating offensive to cultural sensibilities, maaaring ito yung mga taong, halimbawa, ang kausap natin ay Muslim, o kaya yung mga Bisaya, o kaya yung mga tao, meron silang mga pansariling kultura, na pagka nabanggit mo yung mga bagay na yon, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila. O halimbawa, may kausap akong Muslim, no? Tapos sinabi ko, uy, ang sarap ng kinain natin kahapon, yung baboy, ano? Ayaw nila yun, di ba, yung baboy? Oh. Tapos sinabi mo yun sa kanila. Siyempre parang medyo ano sila ron, yung parang ayaw nila yun, no? Kasi nga bawal sa kanila yun. Bawal sa kanila yung mga ganong yung mga pagkain ganon. O kaya nagsalita ka ng bakit kaya yung mga ganitong Muslim? Ano sila? No? Banal sa kanila yung pumatay. Yan. Pero siyempre, mayroong ibang mga Muslim na hindi naman ganon, di ba? Pagka narinig nila yon, maaaring magre-react sila sa mga bagay na ganon. Kasi baka sabihin nila, hindi naman lahat ng Muslim ganon. Yan. Maaaring ganon. Sabi ron sa 1 Corinthians 9:19, sabi ni Pablo rito, yan,
Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. At marami pang mga iba, no? Ngayon po, itong bagay na to ay andito yung kalayaan ni Pablo, yung tinatawag nating parang Christian liberty, no? Kaya lang, pag ang kausap niya ay mga Gentiles, halimbawa, kailangan siya ay maging parang sumang-ayon siya sa mga Gentiles na hindi nako-compromise naman yung kanyang pananampalataya. Okay? Ganon din sa mga Hudyo. Isa sa mga si Timothy, no? Sa mga halimbawa niya, si Timothy ay pinatuli niya. Natuli ba si Timothy? O si Tito ba yun? Ha? Kasi dahil si Timothy nga ay kailangan isa siyang mangangaral para wag maapektuhan yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na doon sa mga Hudyo, no? Kailangan niyang tuliin din. Kasi yun ang kultura ng mga kultura ng mga Hudyo na paniniwala nila, no? Na mas nagiging authoritative yung kanyang pangangaral kung siya ay katulad din ng mga Hudyo. Kasi yung kanyang tatay ay Greek, si Timothy, kaya hindi siya natuli. Pero yung kanyang mga magulang, yung kanyang nanay, saka yung lola niya ay mga Hudyo. So, para wag maapektuhan yung pangangaral ni Timothy, ay tinuli rin si no? Although, wala nang kinalaman ito doon sa pananalita, no? Kasi itong hinalimbawa ni Pastor Noel dito ay tungkol sa yung verse niya ay tungkol sa mga paggawa ito, no? Pero ganun pa man, palagi ko naman ay intindihan na natin yung ibig ko sabihin tungkol doon sa halimbawa, yung si Titus ba yun? Si Titus ba? Yung but not even Titus who was with me, though he was compared to be circumcised. Yun, hindi siya natuli. Si Timothy parang natuli siya. Si Titus hindi, no? Hindi siya napilit. Okay. O halimbawa, itong yung mga Ilonggo, no? May mga Ilonggo rito, sila Sister si Robilin, no? Meron silang mga salita na pag narinig natin, offensive, no? Hindi ko na lang babanggitin kasi medyo may bastos no? Merong mga kabastos. Ngayon, pagka narinig natin yun, maaaring maisip natin, bastos si si Sister Robilin, parang ganito yung sinabi niya. Pero ganun pala sa kanila yun, no? Halimbawa, yung mga buhok, no? Buhok natin, ayan, alam ni, iba sa kanila yun, iba sa, parang pangit pakinggan sa atin, di ba? Oo. So, yung mga salitang ganun, dapat maging sensitive din tayo doon sa mga nakikinig. Kasi magkakaroon sila ng negative reaction. Okay. Pangalawa, offensive to courteous expectation. Ito ay may kinalaman na ito sa mga may gulang, may kinalaman ito sa posisyon, paano ba tayo magsalita pagka ang kausap natin ay mga may edad na. O kaya meron silang pinangahawakang mga posisyon, no? O kaya yung gender nila, yan, no? Sabi sa Leviticus chapter 19 verse 32, ito may kinalaman ito sa paggalang sa mga matatanda, no? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 1, ganun din. Huwag mong pagwikaan yung matanda. Yan. So, tinuturo sa atin sa Biblia, lalo na sa Old Testament, yung
paggalang sa mga nakatatanda. Kaya hindi tayo dapat magsalita na para bang ang kausap natin ay kaedad lang natin, no? Kahit nga mga ano, may kaedad natin, gumagamit pa tayo ng po at opo, hindi ba? Bilang paggalang sa kanila. Sa Exodus chapter 20, yung 10 utos, no? Igalang mo ang iyong ama at ina. Yan. Siyempre, hindi tayo gagamit ng mga salitang para bang sinasagot-sagot natin sila. Mayroong mga salitang para kang nagdadabog o kaya para bang nagmamaktol ka na hindi mo na ipapakita yung paggalang mo sa kanila. Hindi lamang doon sa mga may edad, kundi sa mga humahawak ng yung mga posisyon. O halimbawa, yung mga ang kausap natin ay mga presidente, mga nakatataas ang posisyon. O kaya yung mga ating pastor, no? Meron tayong paggalang sa kanila. Basahin po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 1. Ang lahat ng mga alipin na nanga sa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. Yan. So dahil ang dahilan ay para huwag masira yung pangalan ng Panginoon, huwag malapastangan yung aral ng Diyos. Yun ay yung pinakamatinding dahilan para igalang natin yung mga nakatataas sa atin na mayroong hinahawakang mga posisyon para ang pangalan ng Diyos at ang kanyang aral ay huwag malapastangan. Okay? At yung pang-apat ay considerateness of those in vulnerable position. Ano ba yung mga vulnerable position na sinasabi? Ito yung mga taong yung parang nasa mga yung kaawa-awang kalagayan din, no? Halimbawa, itong mga alipin. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Ito. 1 Peter chapter 3 verse 7. Gayon din man kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Yan. Kayo yung mga asawang babae, sila yung mga tinatawag na nasa vulnerable position. Ang sabi rito, gaya ng marupok na sisidlan, ay pakundanganan sila, no? Igalang natin sila, wag natin silang sasaktan. Hindi lamang sila, yung basta kung sino yung mga nasa bababang kalagayan, ay bigyan din natin ng konsiderasyon. At wag natin silang kumbaga pagsasalitaan ng parabang akala mo napakataas natin at sila talagang karapat dapat sila sa ganung kalagayan, hindi, no? Anong dahilan? Lalo na kung ito ay kapatid natin sa pananampalataya. Kasi lahat, sabi rito, tagapagmana ng biyaya. Kapareho din natin, no? Lahat ng mga Kristiyano ay iisa lang yan, tagapagmana sila ng biyaya. Yun ang pinakadahilan talaga na dapat tayong magbigay ng konsiderasyon lalo na doon sa mga taong mas mababa ang kalagayan. Sila ay tagapagmana ng biyaya at ito pa, no? Ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan.
Kaya siguro tayong minsan, hindi pinapakinggan yung ating mga panalangin, dahil nagkukulang tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili na nagagawa pala natin yung mga ganon. Nakakapagsalita tayo sa ating asawa ng hindi maganda, sa mga kapatid na mas nakakababa ang kalagayan, o sa iba pang mga taong hindi naman karapat-dapat sa mga salitang ganon. Okay, so yung offensive language, no, nagkikreate ito ng negative reactions sa tagapakinig. Okay po ba yan? Wala pong tanong doon tungkol dun sa offensive language. Alam na po natin yun, ano? Pangalawa, swear words. Ito, no, yung panunumpa o kaya yung pagmumura. Ayan, meron tayong dating presidenteng bukang bibig na niya yan, ano? Bad words, either as a curse, vulgarities, and profanities. Yan. Yung mga bulgar na pananalita, yung mga paggamit natin ng mga salitang, although meron mga, kasi sabi nga ang language daw ay dynamic, no? Nagbabago-bago ang mga ano niyan, mga paggamit. Kaya kung minsan gumagamit tayo ng tinatawag na euphemism. Alam niyo po ba yung euphemism? Yan, gumagamit tayo ng mga salitang ganyan, kapalit nung mga salita na hindi na sa tingin natin ay parang bastos, no? Halimbawa, sa mga babae, no? Gumagamit tayo, magpadede ka na, yan. Kaysa yung isang salita na ginagamit natin na para bang sa tingin nila ay hindi magandang pakinggan, no? Kaya gagamit tayo ng ibang salita na medyo mas maanong pakinggan kaysa yung sasabihin mo ng direkta talaga yung yung salitang yon, no? O kaya halimbawa yung salitang namatay na siya, namatay na. Pero ang ginagamit natin yan, kinuha na siya ng Panginoon eh. Yan. Lalo na kung tayo yung nagpipreach, ay namatay na siya, ayaw natin gamitin yun, no? Gagamit tayo, siya ay lumisan na, siya ay pumanaw na. O kaya, umuwi na sa Panginoon. Yan, mga ganyan. Ngayon dito sa swear words, yung bang, siyempre, yung pagmumura, di ba? Pagmumura. Sa husgado nga, pag nagsalita ka ng PI, hindi ka na pwedeng i-demanda ron dahil doon. Kasi, na yan, bukang bibig na, no? Nagiging pangkaraniwan na. Dati ako ganyan. Bawat salita, mayroong po, ayan, ganyan. Pero salamat sa Panginoon dahil binabago tayo, no? Yan, yung pagmumura, yung, mamatay ka na sana, ganyan. Yung mga ganyan, sana maging ganito ka, yan. Yung sinusumpa mo ang tao, no? Nagsasalita ka ng para bang mangyari sana sa iyo to. Tamaan ka sana ng kidlat. Yan. Kung ano-ano pa, no? Vulgarities, yung mga gaspang na pananalita. Yan, naririnig natin ito doon sa mga taong masyadong nagbibiro. Yung bang wala na silang pakundangan doon sa marinig ng tao. Hindi naman niya alam ba kung ang taong yun dumaranas ng mga ganitong sitwasyon. At ayun, basta yung mga salitang gano'n, yung mga salitang hindi magaganda. Sa Bible meron nun, di ba, yung tinatawag nating ano tawag doon yung sa Galatians chapter 8. Ano ba yung tawag? Kalimutan ko yung term na yung isa sa mga uri ng psalm yun yung nagsasalita ka ng hindi maganda, yung parang sumusumpa. Imprecatory, yun. Imprecatory psalms, diba? Imprecatory language. Imprecatory psalms, yun na.
Yung ikaw ay nagsasalita ng sana mangyari sa iyo itong ganito. Yan. So yan po yung swear words na dapat sa mga Kristiyano ay hindi na nariringgan ng mga ganyang pananalita, no? At baka sabihin natin hindi naman tayo naririnig ni pastor. Yan. O kaya sa bahay natin, merong ganyan, no? Merong mga nagsasalita pa ng may nagmumura, ayan. Ito, sabi rito sa letter A, it includes evil attribution to others. Yan, yung nagsasalita ka ng hindi maganda sa kanila, nag-a-attribute ka ng evil sa kanila. Sabi rito sa Proverbs 11 verse 26, 11 verse 26. Ito, sabi rito, siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan. Ngunit kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. Hindi ko po ito maintindihan ng una. Ano yung humahawak ng trigo? Humahawak lang siya ng trigo, susumpain na siya, no? Pero nung binasa ko yung ibang yung mga komentary tungkol dyan, may kinalaman pala ito sa hoarding. Yung nagsisinungaling ka, yung tinatago mo yung mga paninda. Kasi nga, gusto mong mabenta yung sa mas mahal na halaga, pag dumating na yung pangangailangan, no? Kaya sabi rito, yung mahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan. Ngunit kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. O siyempre, pagkat hino-hoard mo yon, magsisinungaling ka doon sa mga taong bumibili. Ay, walang supply ngayon ng ganitong, ng bigas na ganito basta kung ano yung mabibili niya, hino-hoard mo. Tinatago mo. Siyempre, pag nagkaroon uli nun, mas mahal na, saka mo palang ibebenta yung tinago mo, na dati mura naman, no? So, nandoon na yung pagsisinungaling, at siyempre, nandoon na rin yung covetousness doon sa ginagawa mo. Yan. Siyempre, pagkasabi rito, when false, it is evil. Sabi sa Proverbs 28, verse 27. Ito yung sinasabi rito. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Yan. Siguro ang ibig sabihin nito, marami kang dahilan para hindi lang siya mabigyan, yung mga taong nangangailangan ng tulong. At kung minsan marami pa tayong mga dahilan na bago siya bigyan. Although, kailangan din naman yun. Limbawa, tulad nung nakaraang araw sa bahay, nung kasagsagan nung ulan, meron nung isang matanda doon na sinusundan ako. Kakilala ko pala dati kasi tumanda na lang siya At yung kanyang mga anak ay hindi ko rin alam kung ano yung tama yung pagkakakwento niya, no? Tapos nanghihingi siya, nangungutang. Although hindi naman ako nagpautang. Pero ang ginawa ko, tinanong ko muna siya Bakit po ba? Bakit po? Ano ba ang problema niyo? Kasi daw yung kanyang anak, walang trabaho. Yung kanyang asawa, iniwan naman siya, hindi umuwi. Tapos galing siya doon may kapitbahay kaming, nagtitinda na kaibigan niya gusto kong tanungin din muna kung tanungin muna, sino ba tong, ano ba ang problema nitong si Lola? Bakit tinitignan ko rin siya, panayang ganun ng mukha niya, para bang, hindi ko alam kung parang nahihilo siya o ano. So, medyo nag-aalangan pa ako nag-aalangan akong bigyan So, ito nga sabi nito, siya nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Sabi nga no? Kagabi ko lang nabasa to pero nangyari na yung Although nabigyan ko naman yung yung natulungan din kahit papaano yung matanda. Kaya lang namang sumunod na araw,
Andiyan dyan na naman, parang sinusundan na naman ako. Nag-iisip na naman ako ngayon. Sabi ko, bakit? Gusto kong puntahan muna yung bahay nila eh. Ano ba ang dahilan talaga ng ano? Ano ba ang dahilan talaga kung bakit sinusundan ako palagi? Eh, galing ako ng school at papunta ako ng school, nagmamadali ako dahil meron akong mga tarpaulin na yung pinagawa sa akin eh. Pagbalik ko wala na yung matanda. Pero gusto kong puntahan yung bahay niya kasi meron siya mga anak eh. Meron siya mga anak na mga nagtatrabaho din. Eh kasi sabi ron sa Proverbs, pagkailangan lang eh, di ba? Pagkailangan lang niyang tulungan mo. Pero kung nakalimutan ko yung part na yun eh. Kaya minsan ka rin, babalansihin mo rin yung yun, di ba? Kung siya ba'y karapat-dapat talagang tulungan o hindi. Pero kung talagang, sabi ron na, kung magagawa mo naman talaga, may maitutulong ka naman talaga, eh tulungan mo. Di ba? Totoo naman, nakalagay yun, hindi ko lang matandaan kung saan yun eh. Kaya sabi rito, siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming mga sumpa. Nakikita mo na nga na dapat tulungan, eh para bang hindi mo pa pinansin, yun ang ayaw ng Panginoon. Siyempre, marami ka rin dahilan. Baka gusto mong magsinungaling sa kanya, yan, di ba? Pero kung pwede mo naman talaga siyang tulungan, eh dapat nating tulungan. Huwag na tayong magsisinungaling. Yan. It can become common, but must not be acceptable. Yan. Yung daw mga salita ay nagiging common na, pero hindi katanggap-tanggap pa rin. Hindi pa rin dapat maging katanggap-tanggap, lalo na sa ating mga mananampalataya. Sabi sa Ecclesiastes, maganda yung sinabi rito eh. Ecclesiastes chapter 7, verse 21. Ito, no? Hanggang 22. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin. 22. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Okay? Ang ganda ng ang sinabi, no? Huwag ka rin makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Binasa ko po muna yung mga komentary tungkol dito eh, no? Halos pareho rin yung mga binabanggit nila. Kasi ang sabi ron, hindi lahat ng mga salitang maririnig mo ay dapat kang magpa-apekto. Lalo na kung halimbawa ito'y nakakasakit sa iyo. Kasi pag nakarinig ka ng mga ganong salita at nag-react ka doon, eh siyempre hindi na magiging maganda yung although mayroong mga salita na dapat mong i-rebuke, di ba? Mayroong mga salitang dapat mong sawatain. Pero kung yung mga bagay naman na yun hahamon sa pagiging Kristiyano mo, yung hindi na magiging maganda ang iyong masasabi dahil sa mga komento o mga naririnig mo mga salisalita, palagpasin mo na lang, no? Pagpasok sa kabilang tenga, labas na sa kabilang tenga, no? Kasi sabi rito, sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw ay sumumpa rin sa iba. Yan. Hindi ka rin pala kaiba sa kanila. No? Hindi pala tayo, yun, kaiba. Kasi lahat tayo pare-pareho, lahat ng lumalabas sa ating mga bibig, lalo na kung tayo ay galit sa mga taong ganon, hindi rin maganda. Halimbawa, yung mga taong kadalasan, yung mga taong may utang, tapos sa tinakbuhan tayo, no, mga taong ganon, meron tayong nasasabing hindi maganda. Yan. So, hindi pa rin katanggap-tanggap yung mga bagay na ganon. Tingnan nga po natin sa James chapter 3 verse 9. James 3 verse 9.
Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sabi rin, yung una pong sinabi, datapot ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Yan. So yung dila natin, yan ang ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon at yan din ang mga pinanglalait ginagamit natin sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So, ingatan ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Pangatlo po ang sabi, it may be a mere expression but must still be mortified. O masasabing expression lang, no? Nabanggit lang natin. O kaya, nadulas lang yung ating dila. Kung minsan, pag nakasanayan mo na, yan ang lumalabas sa bibig mo, kahit na hindi mo na isipin, yan pa rin, no? Gaya nga ng pagmumura. Pero sabi, it must still be mortified. Kailangan pa rin nating alisin patayin yung mga bagay na yun sa ating sarili. Point. A righteous curse is only from God and on the ground of His Word. So kung meron mang dapat sumumpa o magsalita ng mga bagay na hindi na karapat dapat lang sa atin, ay Diyos lang, no? Ayun nga, yung mga tinatawag natin mga imprecatory languages, sabi rin sa Galatians 1:8, bagamat kahimat kami o mga anghel ang magturo ng hindi ayon sa biyaya ng Panginoon, may matakwil siya, di ba? Matakwil yung mga taong hindi nagtuturo ng tama o kaya nagtuturo ng ibang gospel. So, may karapatan lang na mag-curse sa atin ay Diyos lang. At naaayon sa kanyang mga salita. Kasi siya lang naman ang pagsusulitan nating lahat, no? Pangatlo, okay, may tanong po ba tungkol doon? Baliwanag naman po yun. Palagay ko, kahit kayo mismo, alam nyo na yung... Okay, pangatlo, impure language, sensual, yan, or sexual references that are inappropriate and distasteful. Okay. Naalala ko yung sinabi ni yung isa sa mga preaching ni Pastor George dito, Pastor George Gumapas. Yun daw isang matanda na unang tingin nila parang hindi kumikibo, ang bait-bait daw. Pero nung dumating yung panahon na parang naano na yung kanyang pag-iisip, kung ano na yung lumalabas sa bibig, puro kalaswaan daw, di ba? Ibig sabihin, nung panahon niya, natahimik siya, napipigilan pa niya yung kanyang bibig. Pero nung dumating na yung panahon na nagkaroon na siya ng sakit sa pag-iisip, doon na naglabasan talaga. At yun nga yung nilalaman ng puso, no? Meron namang, para sa mag-asawa, okay lang yan, di ba? Kasi mag-asawa kayo, kasama yan sa pagiging mag-asawa kung kayo lang. Yung mga basta yung mga salitang pang mag-asawa lang, no? Pero kung kakausapin mo, halimbawa, yung mga opposite sex mo, o kahit na yung kapareho mo, pero hindi naman katanggap-tanggap bilang isang Kristiyano, yung mga salitang medyo bastos, no? Alam na po natin yung mga bagay na yan, hindi pa rin katanggap-tanggap para sa ating kabanalan, no? Hindi yan nagpapabanal sa atin. So, yung mga salitang malalaswa na lumalabas sa ating bibig. Ayan. Sabi rito, there is a proper discussion of sexual subject that is pure. Okay. Alam niyo po sa elementary, tinuturo na yan no? Yung, meron na silang sex education, kung paano pinapanganak yung bata, yung mga, sex organ ng lalaki at babae. Pinag-uusapan yan Buti na lang hindi ako nagturo kasi naririnig ko yung mga co-teacher ko nagtuturo talaga yung mga salitang
para bang hindi ko matanggap, hindi ko kayang pakinggan eh. Tapos makikita mo yung mga bata. Eh siyempre yung mga bata curious yan eh. Bata pa, no? Nagtatawa. Yung mga tawang pigil ba? Natatawa ako. Eh hindi ko alam kung hindi ko kayang magturo ng ganun. No? Sabi nga nila, yung pagdating sa sex education, bahala na yung magulang. Bahala na yung doon sa bahay magturo ng mga bagay na yan. Eh kung hindi naman na ituturo yan talaga eh, di ba? Kahit mga magulang kasi pangit pakinggan para sa hindi natin kayang ituro yon. Maliban na lang kung magtatanong. Tatanong sila. At siyempre alam naman natin yung paraan, yung tamang paraan kung paano yan sasabihin sa mga bata. Na hindi sa paraang mababastusan naman sila o tayo rin doon sa mga ano. So mayroong proper discussion ng tungkol diyan, no? Sa school o kaya sa loob ng church, yan. Pwede naman pag-usapan din yan. Pero mayroong tamang lugar. At hindi yung gagamit tayo ng mga salita na parang hindi naman katanggap-tanggap. Alam ko, naiintindihan niyo po yung ibig ko sabihin, ano? Ito. So may sa una, proper discussion ng sexual subjects, no? Pangalawa, merong sexual references for filthiness is sinful and to be avoided. Yan, sexual references for filthiness. Dapat iwasan. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 3 and 5, (3 to 5). Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o mga pagbibiro na di nangararapat kundi kayo'y magpasalamat. Yan, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Okay, sabi rito, yung mga pati pagbibiro, no? Na di nangararapat. Yan. Ito, kung minsan yung mga pagbibiro, kung minsan wala tayong pigil dyan. Dahil gusto lang natin maging masaya, no? Pero kung minsan yung kasayahan natin, nakakasakit naman sa pandinig ng iba. Kaya hindi rin dapat, matuto rin tayong magpigil sa sobrang pagbibiro. Lalo na kung ang may tumatawa sa mga biro natin na iba, di ba? Naalala ko si Vice Ganda, yan. Pag nagsasalita siya doon sa ano, kaya minsan parang ayoko siyang panoorin eh. Dahil doon eh, mayroong mga namiminta siya kasi may tumatawa sa kanya. Nabibili yung kanyang mga pagbibiro. At hindi po yung karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap sa atin yung mga bagay na yun. Pangapat, cruel words, hurling contempt and hurtful insults against person. Yan, ito yung mga salitang cruel, no? Na hindi maganda at nakakasakit sa tao. Proverbs 9 verse 7. And verse 7. 9. Wala. Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili. At siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kanyang sarili. Yan. Ano ba ang ibig sabihin nitong siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili. Ayun, kitang-kita naman na po natin yung ibig sabihin, ano? Kaya natin sinasawa yun dahil meron din tayong hiya sa ating sarili.
at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kanyang sarili. Tingnan po natin sa English kung ano yung ibig sabihin. Whoever corrects a mocker invites only insult, and whoever rebukes the wicked will himself become stained. Ayun, may parang medyo ibang kahulugan nito dito sa ano, no? Whoever rebukes the wicked will himself become stained. Mahahawa din, no? Ang isang taong nagre-rebuke ka, sumasaway ka dun sa mga masasama. Whoever corrects a mocker invites only insult. Yan. Siyempre, kung ang sinasaway mo, yung ano, baka gantihan ka lang din ng masama niyan. Nung ganting salita rin na hindi mo magugustuhan. Kasi nga, ayaw rin nilang marinig. Meron sinasabi kasi sa Proverbs na kung ang taong matalino ang sasawayin mo, yun makikinig sa'yo. Pero kung ang tao ay mangmang at sinaway mo, baka bumalik lang yan. Gantihan ka lang ng hindi maganda. Tignan po natin sa Proverbs 11, verse 12. Ano na po ba? Whoever belittles his neighbor lacks sense, but the discerning man controls his comments. Ayan. Siyang nangahamak sa kanyang kapwa ay walang unawa. Pero yung taong nakakaunawa ay kinokontrol yung kanyang mga salita. Sa Tagalog, siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan. Ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Yan. Sa English ay kinokontrol niya yung kanyang sarili. Kaya yung isang taong nakakarinig yung mga salitang ganun, yung mga salitang hindi magaganda, nakakasakit sa ating kapwa, ay dapat nating pigilin sa ating mga... Opposite of crudity. Ano ba yung opposite naman ng crudity? Ano yung kabaliktaran nito? Sabi nito, gentle and meek language, which is Christ-like. Yan. Gentle and meek. Tayo ay maamo. At, siyempre, malumanay. Siguro, ibig sabihin nung Matthew 11, verse 28. 11:28. Matthew 11, 28 to 30. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigitang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Yan. Ito yung mga lingwaheng lumalabas sa bibig ng ating Panginoon, no? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So ito yung mga halimbawa kung paanong dapat tayong magsalita sa ating kapwa, no? Yung merong, sabi nga, merong lasang asin, merong biyaya. At sabi ng Panginoon, siya ay maamo at mapagpakumbabang puso. Siya ay gentle. Sabi nito, develop a gentle voice. Ito minsan yung ito yung kung minsan ito yung kahinaan ko yun minsan, no? Lalo na pagka ang kausap ko nasa sa cellphone, ang dinig niya sa pagsasalita ko para akong galit. Pero hindi naman ako galit. Para bang kasi mabilis lang ako magsalita. Kasi nga nung nagmi-meeting, naalala ko nagmi-meeting kami nila Deacon Anthony, kami tatlo, kasama si Pastor Joey. Meron akong salita na nung inano ko uli, meron yung pinakinggan ko uli, para akong galit. Pero hindi naman ako galit. Nagmamadali lang akong magsalita Yung basta ganoon Yan ang gusto kong yung gusto kong maalis sa akin kasi para bang kuminsan pag nagsalita ako, pakinig nila, para namang hirap kausapin itong si Brother Leo, parang parang siya lagi yung parang hindi ka na pwede sumagot sa kanya parang gano'n, no?
Pero sabi dito, develop a gentle voice, avoiding the high-strung and hurling tone of language. Yan. Imiwas tayo doon sa mga salitang yung medyo sumigaw, para tayong sumisigaw. Sabi nga nung isang pastor, magsigawan lang kayo pag kami sunog. Yan. Pero kung halimbawa malapit, mag-usap kayo ng maayos, malumanay. Hindi yung para bang siyadong imposing yung mga ano mo, yung bawat sinasabi mo parang gusto mo ikaw masunod. Exercise respect of people as being in the image of God. Ayun, binabasa na rin po natin kanina, no? Gumalang tayo sa mga tao dahil sila ay wangis ng Diyos. Yun ang pinaka-importanting dahilan. Sila ay anak din ng Diyos. Nilikha sila sa wangis ng Diyos. At hindi na natin pwedeng basta-basta pagsalitaan yung taong wangis ng Diyos. Tagapagdala ng wangis ng Diyos. At syempre, sa Diyos na rin natin ginagawa yun. Pag ganon tayo magsalita, para bang ganon na rin ang ginawa natin sa Diyos. Dahil sila ay tagapagdala ng okay, point. Our speech will be even more effective if we mortify crudity of language. Yan. Sabi rito, magiging mas epektibo yung ating pagsasalita kung iniiwasan natin o pinapatay natin yung mga salitang hindi magaganda. So yun po ang point, no? At ang challenge sa atin, let our language have a seasonableness that is welcome to hearers. Ang mga salita natin ay dapat naaayon sa panahon at katanggap-tanggap sa nakikinig. Okay po. Sinesenyasan na po ako ni Kuya Romy, no? At salamat sa Panginoon dahil tayo nakapag-aral ng salita niya. Wala na po sigurong magtatanong kasi kasi baka mamaya magsalita pa sa sige.
sensitivity. Mm. So, pero, di ko naman sa'yo yung inangat. Ba't ba ganyan? Binigyan ko muna. Para, sige. Pero, after that, na-realize ko na parang inuusig ako ng konsensya ko na dapat hindi ka nakipag-participate sa ganun eh. Kasi sabi sa Bible, huwag tayo mag-consult ng spiritus or any medium eh. Mm. So, form kasi yun eh, papatawas mo. Ang ginagawa eh, let's throw something on the wall and see what sticks. Parang gano'n. So, parang gano'n sa kanila paniniwala. Eh, mali yun eh, sa Bible. Nababayad na talaga yung conscience ko. Daw matahimik nung time na yun. So, tinawag ko yung pinausap ko pati dito. Sabi yung misis, in-explain namin yung bagay na yun. Medyo, amin ko po, sulig ko rin talaga yung emotion ko nung time na yun. Sulig ko rin natin yung medyo nagkaroon din ng konting nataas ng boses. Pero, by God's grace, napakalma sa Lord Diyos na huminga ako ng tawad na pasensya na po kayo na medyo na-open lang talaga ako. Tapos, kakatapos lang kasi ng Bible study kagabi. Tapos, ganyan agad. So, pag in-inform nyo pa kami, sana sa susunod kayo ka na. Hindi, maganda naman doon kasi nasabi mo. Pero yung paggamit mo ng language, mas maganda sana kung medyo malumanay lang. Yung ano kasi lalo na matanda yun, di ba? Pero ang maganda, nasabi mo. Nasabi mo yung paniniwala mo. Na mali yun, mga ganung ano. So siguro yun lang ano, yun ang tamang ano doon. Pero kung nag-sorry ka naman, di ba? Kaya okay naman. Ang mahalaga doon siyempre yung ano mo yung katotohanan eh. Hindi naman natin alam kung may kikilos ang Panginoon doon o hindi sa mga ganong ano. Okay, so mag-pray na po tayo. Salamat po sa mga nag-share, no? Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na aming napag-uusapan. Salamat po sa mga itinuturo mo po sa amin na siya magdadagdag, Panginoon, nagbabagay na nagpapabanal sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga paalalang ito. At hayaan mo, Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay magpatuloy sa kabanalan sapagkat ito ang nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo at ito po ang layunin mo para sa bawat isa amin. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mga pagkaing aming pagsasalusaluhan, Panginoon. Nihiling namin, Panginoon, ang iyong pagbabasbas sa mga pagkain ito. Mabigyan, Panginoon, ang kalakasan ng aming mga katawan, Panginoon, at ng kalusugan. At hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga pagkain ito ay patuloy ka naming mapuri at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.